There is no problem to be that cannot solve it. There is no mountain too tall, you cannot move it. There is no storm too dark that cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. He said, come home to me, all who are weary, and I will give you rest. There is no problem to be that cannot solve it. There is no mountain too tall, he cannot move it. There is no storm too dark that cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. He will carry you. He will carry you. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay nasa dako ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang talata pong pag-uusapan natin o tatalakayin ay nasa Marcos chapter 2 verses 1 to 12. Ito po ay pinamagatang Jesus forgives and heals a paralytic. Sa iba pong title, Jesus heals a man who was let down through the roof of a house. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na nakita sa lahat, kami po nagpupulit ng papasalamat sa opportunity para makapag-aral po ng iyong salita. Nining ko po ang Banal na Espiritu ang siyang mausap sa bawat isa. Ipakita mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig, pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng salitang ito. Ito po ang samuhiling namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito po ay may tatlong bahagi na hinati ko, verses 1 to 4, 5 to 7, at 8 to 12. Okay? Ito pong
Maharahil ang iba sa atin ay pamilya na po sa talatang ito. Nung during our brotherhood time, ito po yung madalas na tatalakay namin patungkol sa faith o pananampalataya. Okay? Dito po sa Mark chapter 2 ay makita natin ang isang senaryo po na kung saan ang Panginoon ay nangangaral. Bumalik po siya sa Capernaum at kumalat ang balitang siya nasa isang bahay. So makita natin po dito na ang Panginoon Jesus ay nagpunta sa isang bahay upang mangaral. Sabi dito, dahil sa sobrang dami at popularity ng Panginoon, sabi dito, there was no larger room to receive them, not even near the door. So sa bahay na po yung punong-puno ng mga tao dahil nag-aaral ang ating Panginoong Jesus. Okay, bakit po kaya dinadagsa siya ng mga tao? Sa Mark chapter 1 verse 28, makita po natin doon, sa huling talata po nakalagay, sabi doon, and immediately his fame spread throughout all the regions around Galilee. Sumikat na po ang Panginoon sa kanyang pangaral at ganoon din po yung kanyang pagpapagaling sa mga may karamdaman. Ang muli po doon sa Mark chapter 1 ay kinast out na yung isang demon-possessed na tao. Dahil po doon sa kanyang ginawang healing na yon o pagpapagaling doon sa taong inalihan ng masamang spirito, kahit saan po magpunta ang ating Panginoon, sinusundan siya ng mas maraming tao. At yun nga po dito, nung bumalik sa Capernaum, siya po yung nasa isang bahay, ay dinagsa siya ng mga tao. Okay? Number 2 po, yung he preached the word to them. So makita natin ang Panginoong Jesus ay nangangaral sa bahay na yon. Hindi na sinabi ni Mark kung anong talatang yon, pero makita natin ang purpose ng Panginoon sa kanyang sarili, sa kanyang buhay nang pumunta siya dito sa lupa ay para mangaral. Ito po yung mamakita natin sa Mark chapter 1 verse 38 to 39. Babasahin ko po. Sabi doon, but he said to them, let us go into the next town, that I may preach there also, because of this purpose I have come forth. And he was preaching in the synagogues throughout all Galilee and casting out demons. So yung main purpose po ng Panginoon sa kanyang pagpunta rito ay talagang hindi lang magpagaling talaga ng mga may karamdaman, cast out demons, pero talagang gusto niya po ay mangaral. Iniaabot niya yung mga sa street siya nangangaral kasi yung mga tao dumadagsa at para magpagamot. Okay? Sa verse 2 po makita natin sa Tagalog, nagkatipon doon ng napakaraming tao kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. So nangaral ng Panginoon, sabi nga, full pack yung bahay. At sabi doon sa verse 3, may dumating na 4 na taong may dalang paralitiko. So itong 4 na taong to, meron silang dalang paralitiko. Nais nila itong ilapit sa Panginoon. Pero dahil sa dami ng tao, sabi doon, maging sa upuan, ay hindi nila mailapit sa Kanya. Kung titignan natin, may opportunity naman, maaring tabihin nila mga tao para sila makalapit sa Panginoon. Pero sabi dito, sa dami ng tao, hindi nila naisip yung opportunity na yun. Bagkus ang ginawa po nila, ay sabi dito, binakbak nila ang roof o yung bubong sa tapat niya. Sa panahon po nila, hindi po ganong kahirap bakbakin. Sabi ron, the roof was usually accessible by means of outside stairway. Meron pong daanan sa labas ng bahay, paakyat sa bubong. At madali itong tanggalin dahil ito yung meron mga tiles lang po na nakalagay. Okay? So, in-cover po nila yung roof para ibaba yung paralitiko. So, binaba na po nila yung tao dun sa harap ng Panginoon. So, makita natin dito yung termination ng pananampalataya nitong mga kaibigan para sa kanilang paralitikong kasama. Okay? Sabi ito sa verse 5, sabi ito, when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, son, your sins are forgiven. So makita natin dito yung pananampalataya sa Tagalog nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya. So ang faith po, kung titingnan natin sa Hebrews chapter 11, sinasabi po doon, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa Tagalog, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay
at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So ang faith po hindi nakikita to eh. Pero dito sa verse 5 po ng chapter 2 ng Mark, sinabi ng Panginoon, when Jesus saw their faith. So nakita ng Panginoon kanilang pananampalataya. Bakit po? Kasi may ginawa sila. Meron silang real faith na gagawin namin ito para sa aming kaibigan at may kagalingan dahil naniniwala kami sa Panginoon. Sabi doon, when Jesus saw their faith, Jesus looked up to the four men struggling to tie each corner of the stretcher with the paralytic on. So their bold, determined action to bring their friend to Jesus proved they had real faith. Naniniwala sila sa Panginoon. Napapagalingan ko lang kaibigan, pero walang way para makalapit sila sa dami ng tao. Anong ginawa nila? Pinakbak nila yung bubong ng bahay at ibinaba sa harapan mismo ng Panginoon ang kanilang kaibigan na paralitiko. At sabi ng Panginoon doon, nakita niya kung gaano kalaki ang pananampalataya. Okay? So yung pananampalataya po nakikita sa gawa. Kasi evident po doon sa apat na magkakaibigan, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang pag-alala, sa kanilang kaibigan na paralitiko. Ginawa po nila yon para bakbakin ang bubong ng isang bahay. Dito lang po natin makikita yan sa talatang Mark, sa Lucas din meron po ito, para makita natin yung pananampalataya nila. So ano po ang ginawa ng Panginoon na makita niya ang pananampalataya ng apat na magkakaibigan sa kanilang paralitikong kaibigan? Sabi ng Panginoong Jesus, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Sabi doon, sons, your sins are forgiven. Sabi po doon, sons, your sins are forgiven. So makita natin yung sinabi ng Panginoon sa paralitiko na ang pinatawad na ang iyong kasalanan. So makita natin, maaaring senaryo po, makita natin yung mga kaibigan, bakit mo papatawaran kasalanan yan? Ang kailangan namin gumaling ang aming kaibigan. Pero ang Panginoon, alam niya kung ano yung nais niyang gawin sa isang tao. Sabi doon, Jesus knew what the man's real need was and what was his greatest need. So makita natin dito yung kasalanan. Sabi doon, when there is a problem, almost always, sin is the real problem. And Jesus got right to the problem. He addressed the man's greatest need and the most common root of all pain and suffering, man's sinful condition. Sabi nga ni verse B, forgiveness is the greatest miracle that Jesus ever performs. Pero makita natin, nung sinabi ng Panginoon to, mayroong mga nakaupong tagapagturo na kautusan na nag-iisip ng ganito. Nung binanggit ng Panginoon na, anak, pinatawad na ang kasalanan mo, sinabi na sa verse 7, bakit siya nagsasalita ng ganon? Nilalapastangan niya ang Diyos, hindi ba Diyos lamang ang makapagpatawad ng kasalanan? Sabi po sa aking pag-aaral, ito po'y tama po yung logic na sinasabi ng mga skriba. They correctly believe that only God could forgive sins. They are even correct for examining this new teacher. Their error was in refusing to see who Jesus is. God is the Son was the authority to forgive sin. Yun ang nakalimutan ng mga skriba. Tama po yung puntos nila eh. Pero sabi doon, they refused to see who Jesus is. Hindi nila kinakilala na ang Panginoong Jesus ang siyang anak, the only Son, who has the authority to forgive sins. Sa Mateo sinabi doon, all authority in heaven and in earth has been given to me. Tayo po yung nasa ikalawang puntos po natin, yung verses 8, ikatlong puntos, yung verses 8 to 12. Dito po dinedemonstrate yung authority ng Panginoon. Balikan po natin yung unang punto, the power of Jesus to forgive and to heal. Number 2, Jesus forgives the sins of the paralyzed man. Ngayon po, Jesus demonstrates His authority to forgive sins and His power. Basahin ko po sa verse 8 hanggang 12. But immediately when Jesus perceived in His spirit that they seasoned thus within themselves, He said to them, why do you reason about these things in your hearts, which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, arise, take up your bed and walk? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house immediately. He arose,
took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." So alam ng Panginoon na magko-comment sila. Kaya naman sinagot sila ng Panginoon dito. Sabi po ng mga skriba sa verse 7, bakit siya nagsasalita ng ganun? Kaya lapastangan niya ang Diyos, hindi pa Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan. Nung marinig po ng Panginoon ito, immediately po na-perceive sa kanyang spirit yung sinabi nila, at sinabi niya doon, why do you reason about these things in your heart? Sabi ng Panginoon, ano ba mas madali yung sabihin na ang kasalanan mo ay pinatawad na, o ikaw ay tumayo, kunin mo ang iyong higaan at ikaw ay maglakad? Sa perception ng tao, imposible. Forgiveness at saka yung power to heal. Pero sa Panginoon, sa ating Diyos, hindi yun mahirap, ito yung madali para sa Kanya. Pinapakita lang dito na Jesus has the power to heal the man's disease, and also He has the authority to forgive their sins. Ang tawag sa akin ito, the Son of Man. Sabi dito, the Son of Man was Christ's favorite designation of Himself. So binaba niya talaga yung kanyang pagkatao bilang anak ng tao. At sabi doon, nung sinabi ng Panginoon na, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house, makita natin, immediately po, bumangon yung paralitiko. So makita natin yung tension doon sa scene. Kasi kinukutsa ng mga skriba ang Panginoong Jesus na bakit siya nagpapatawad ng kasalanan ng tao, hindi naman sa Diyos. Tapos yung ganoon din yung mga kaibigan niya saka yung mga tao nandun. Gagaling kaya yung paralitiko. Pero nung siya bumangon, take up your bed and go to your house, the man was immediately healed. So sinabi na ng Panginoon, walang sinabi rito na hinawakan niya. The power of Jesus to heal and the authority to forgive sins were immediately done. So nangyari lahat, sabi nga natupad. Imagine niyo kung yung nag-fail ng Panginoong Jesus, hindi yung ministry niya ay masisira. The crowd would slowly leave the house at makita natin yung mga skriba, kutsain na naman siya. But Jesus did not and could not fail because all He needed to heal this man was His word. Sinabi lang niya. Sinabi lang niya. May kapangyarihan yung kanyang pananalita. Sa last verse, sabi doon, all were amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." Jesus carried the day, and the people were amazed to see the power of God in action. So, makita natin yung ginawa ng Panginoon sa paralitikong ito. Dahil sa pananampalataya ng kapatid niyang kaibigan, na tinulungan siyang dalhin sa harapan ng Panginoon, ginawa ng mga kaibigan niya yun, na binakbak po nila yung bubong ng isang bahay para lang maihulog sa harapan ng Panginoon ng kanilang kaibigan na kanilang minamahal. Sa pagtatapos po, makita natin three things po. Una, Jesus saw their faith. So nakita ng Panginoon ng kanilang pananampalataya sa ginawa ng mga kaibigan nito. Sabi nga, it's real faith. Ganoon din bilang challenge sa atin. Ano po yung pananampalataya natin? Kumusta na po ito ngayon? Did Jesus saw our faith? Did really God see our faith in our daily walk? Did we practice or apply our faith? Meron din po tayong kaibigan na kamukha ng 4 na magkakaibigan na ito na handa tayong tulungan sa lahat ng bagay. Sabi doon, risking their life and sacrificing their time to help their friends. Sa panahon ng quarantine na nangyayari ito, nasaan po ang ating Panginoon sa ating buhay? Tayo po ay nababagabag sa mga dumating na problema? Nabuburden ba tayo? O yung ating pananampalataya po ay falling apart? Ano po mga paraan ba ang ginagawa natin para makabounce back tayo sa ganitong mga problema? Jesus did not heal us from our wounds, but at first He forgave our sins, and all other things went into its proper place. Nung bago mananampalataya tayo, yun man ang nangyari sa atin. Yun ang experience natin. Pinatawad tayo ng Panginoong Jesus sa ating makasalanan. At sabi doon, nagsimula doon, nakalapit na tayo sa Panginoon ng maayos. Jesus saw their faith. So maasa din po ako sa ating mga kapatiran na ma-practice natin yung pananampalataya natin at makita ng Panginoon yung ating pananampalataya natin ginagamit natin sa iba't ibang kapamaraanan. Tayo po yung manalangin. Ang binaming Diyos na malang takila sa lahat, kami pinagpupulit ng papasalamat sa panahon na binigay mo
Tulungan mo kami, Panginoon, na ang pananampalataya namin ay maging katulad po ng apat na magkakaibigan na ito na handang magsakripisyo, mag-risk ng kanilang buhay para sa kanilang kaibigan na ilapit sa iyo. Salamat, Ama, sapagkat hindi lang ginagawa namin, dinadalangin namin lahat at ginagawa namin ng iba't ibang kapamaranan ng aming mga mahal sa buhay upang makakilala at makilala ka, Panginoon. Salamat, Ama, sa opportunity ito na binigay mo upang i-remind kami kung gano'n dapat namin i-practice ang faith at nakita namin doon yung iyong power to forgive sins and to heal us, Panginoon. Salamat, Ama, sa ibig ito na binigay mo sa amin. Pagpalain mo po lahat ng tagapakinig namin at nanonood sa aming video streaming. Ito po sa aming hiling namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.